So, ang topic po natin ay pinamagatang ko kung pag-ibig at katapatan ng Diyos ay magpakailanman. So, yun po yung topic po natin sa umaga po ito. At ang pinaka-verse po natin, sabi po dyan ni Jeremias. Ito po kasi si Jeremias sa panaghoy. Ito yung mga panaghoy ni Jeremias sa kanyang buhay nung po siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya sa 19, sabi niya, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko ito naaalala, ako'y labis na napipighati, sabi ni Jeremias. Gayunman, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. So, sabi ko nga, end na po tayo ngayon ng magtatapos na po itong December. Sabi ko nga, sa buhay po natin, hindi natin, sabi ko nga, pwedeng, bakit sabihin nyo? Hindi natin pwedeng sabihin na walang bagyo sa buhay ng isang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na walang ulan, hindi natin pwedeng sabihin na hindi mainit yung panahon. So, bahagi po yan ng buhay natin sa pagtakbo po natin ng 2023. At sabi ko nga, sa buhay ng tao, may mga naganap na mga bagay na kapahitan sa isang tao. Ano po ba yung mga bagay na kapahitan sa buhay ng isang tao? Yung po bang mapait? Na sabi nga, sa tingin po niya, ito po talaga ay mapait. Ano po ba yun? Naglagay po ako dito ng mga ilang mga kwento po ng buhay natin, na bahagi ng buhay natin. Ano po ba yung mga bagay na kapahitan sa isang tao? Sabi po dyan, una, yung mamatayan na mahal sa buhay. Hindi po namin pwedeng iwasan yan. Kasi yung tao po talaga, may panahon po ng kamatayan. Bahagi po ng buhay ng tao yan. At sabi ko nga, lahat naman po tayo namatayan na. Mahal sa buhay, di po ba? Bawa, yung namatayan ka ng asawa, namatayan ka ng anak, namatayan ka ng magulang. So, part po yan ng buhay po ng isang tao. At sabi nga, isa po yan sa mga mapait na dinadaanan po ng isang tao. Pangalawa, yung mawalan ka ng kabuhayan. So, bahagi din po ng buhay ng tao yun, yung mawalan ka ng kabuhayan. Kasi yung buhay po natin, kuminsan mayroon po talagang ganong sitwasyon. Kaya yung iba, kapag hindi po nakayanan, nagpapakamatay. Yung iba naman po, nawawalan po ng tamang kaisipan. Kaya naglalakad po sa kalsada na hindi alam po saan po sila pupunta. Pangatlo, sabi po dito, magkasakit. So, bahagi din po ng buhay ng tao yan. Yung pong magkasakit. Di ba ibang ala po yung level po ng pagkakasakit ng isang tao, di ba? Yung iba, nagkasakit po siya ng bahagya lang. Yung iba talagang matindi yung kanyang pagkakasakit. So, normal po yan sa buhay po ng isang tao kasi nabubuhay ka dito. At pang-apat, yung usigin ka ng iyong asawa. Lalo na kung yung asawa mo hindi mananampalataya, di ba? Bahagi po natin yan. At alam niyo po, isang magandang kwento po dyan, si Job. Sabi dito sa aklat po ng Job, sa Job chapter 120, kasi si Job, dinanas po niya yan. Kung inyo po alam niyo kwento ni Job, si Job, sabi ng Bible, dumanas po siya ng pagsubok. Ang pagsubok niya, una, sabi ko nga, nawalan po siya lahat ng kabuhayan. Si Job, nawalan po lahat. Sabi ko, mula po doon sa mayaman na kalagayan, si Job po ay nawalan po lahat ng kabuhayan. At pangalawang nawala po sa kanya yung kanyang mga anak. Sabi ng Bible, 10 anak bigla nawala sa buhay ni Job. Gano'ng kapait po yun sa buhay po ng isang tao? Napakabigat, di ba? Sabi ko nga sa isang magulang, magkasakit lang yung anak, talagang gano'n na lang po yung kanyang pag-aalala. Ngunit Jehovah, sabi ng Bible, 10 bigla, nawala pong lahat. Sa kabila po ng mga bagay na yun, nasabi dito ng Bible, sa verse 20, sinyorkat ko na lang,
Tumayo si Job, pinunot ang kanyang damit, pinunit ang kanyang damit, at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala sa Kanya. Amen! So sa buhay po ba natin, halimbawa, dumaan ka sa ganitong sitwasyon, kaya pa po ba natin pasalamatan ng Diyos? Amen! Amen. Kasi kung minsan, sabi ko nga, ito po yung bahagi ng buhay natin. Na mapait bilang tao. Bali ba na lang po yung pagkain mapait po talaga? Yung papaitan. Di ba? Sabi ko nga, yun po yung maganda. Ako'y natutuwa sa mga taong, sabi ko nga, yung mapait kinakain. Kasi masarap. Sabi ko nila, masarap kayong papaitan. Lalo na kung yung baka, tapos yung kambing. Masarap ka. Ang nakita ko po doon ganito. Kahit anong pait, sa buhay ng tao, nasa tumatanggap po pala yun. Amen. Amen. Kagaya ni Job, makita natin, tinanggap niya. At doon sa kanyang pagtanggap, sabi niya, tumayo si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Amen. Yun po yung maganda. Sa buhay po pala natin, bagaman dumaan po tayo ng ganong sitwasyon ng buhay, tayo pa rin po yung taong sumasamba at sasamba sa Diyos. Amen! Yan po yung mga taong positibo. Isang halimbawa din po dyan si David. Pasinin po natin si David. Wala po kasi dyan sa slide. Si David, di ba, nung nagkasakit po yung kanyang anak, ano po ginagawa po niya? Nananalangin, nag-fasting. Hindi po siya kumakain kasi yung sitwasyon po niya talagang matindi, mapait, mahirap tanggapin. Subalit makita natin, nung namatay yung kanyang anak, ano po ginawa niya? Nag-ahit, naligo, tapos sumamba sa Diyos. So, sa buhay po natin, gusto ko po na makita natin ito upang ito po yung maging buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Amen! Sa kabila po ng mga pagsubok ng buhay, sa kabila po ng mga kapighatian ng buhay, tayo pa rin po yung tumatayo at nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. Amen. Si Jeremias, ganun po siya. Kaya nasulat po ito, lamentation o yung panaghoy. Matindi po yung kanyang dinaanan sa kanya pong buhay. Kung titingnan po natin yung taas po ng panaghoy po na yun, talagang dumaan po siya ng kahirapan, nanghina po siya, at halos mawala na din po siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Subalit ang sabi niya, hindi siya nawalan po ng pag-asa sa kanya pong buhay. Amen! Eh, lagi natin sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Okay, tingnan pa po natin yung kwento ni Job. Ito yung matindi. Sa Job chapter 2, verse 7, sabi po dyan, kasi si Satanas po talaga yung gumagawa ng kapinsalaan sa buhay natin. Hindi po yung Diyos. Sabi dito, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinatad ng nagnanaknak na sugat. Hindi po galing sa Diyos yung sakit. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Si Satanas po yung gumagawa po nito. Sabi dito, buo niyang katawan mula ulo hanggang talampakan. Gano'n po sakit yan. Minsan sabi ko tayo nagkasakit lang po ng maliit. Hindi na po natin alam kung ano po yung dapat po natin gawin. Si Job, sabi dito ng Bible, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinatad. Pag po sinabing tinatad, gano'n kadami po yun? Tinatad ng nagnanaknak na sugat ang buo niyang katawan mula ulo hanggang talampakan.
Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayo ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Hinusig na po siya ng kanyang asawa. Alam nyo, sabi ko nga, pusigin ka ng lahat ng tao, wag lang yung asawa mo. Sabi nga po ng mga politiko, hindi baling hindi ako iboto ng lahat ng tao, wag lang yung asawa ko. Okay na ako doon, sabi niya. Pero, yung usigin ka ng asawa mo, matindi pong ano yun. Pag-uusig. At ang malungkot po doon, nasabi po ng kanyang asawa, sumpain mo na yung asawa ko para mamatay ka na. Gusto na mamatay si Job sa kanyang asawa. Okay, ano po sinabi ni Job? Ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Lagi ko sinasabi, biyaya lang. Biyaya lang yung buhay natin. Kung nabuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, biyaya ko ng Diyos. Kung buhay ka po ngayon, biyaya lang po yan sa atin ng Diyos. Kung ano man po yung nasa atin ngayon, biyaya lamang po yan sa atin ng Diyos. At sabi ko nga, wala po tayong karapatan na sisihin po ang Diyos. Kung ano man po yung nagaganap at magaganap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? At higit siya lang, wala kang karapatan na pagmalakihan ng Diyos. Kasi yung buhay nga po natin, hindi sa atin yan. Pinahiram lang sa atin ng Diyos. Ang magagawa mo, mula sa buhay mo na yan, patuloy mong sambahin ang Diyos. Amen! At pansinin din po natin si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, nung siya ay dumanas din po ng mga pag-uusig sa kanyang buhay. Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kaguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, sabi niya, kahit mamatay, okay lang. Ganon po yung pag-ibig ni Apostol Pablo sa Diyos. Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Amen! Dapat sa buhay po natin, ganito na po yung ating foundation bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi kapag hindi, konting problema lang, konting pagsubok lang, baka kung mawala pa po tayo. So, kinakailangan yung foundation po natin patibay. Sabi ko, naka-foundation po tayo sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Ano pa sumunod na talata? Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Kaya lang po tayo nagtatagumpay dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos. Sapagkat natitiyak kung wala mga paghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, o ang anghel, o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap. Ang kataasan o ang kalaliman o alinbang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po ba doon? Sabi ko nga, sa buhay po natin, hindi natin kayang iwasan yan. Ang mahalaga, alam po natin yung dapat po natin gawin kapag dumadaan tayo sa kanyang sitwasyon ng buhay. Amen? So, sa Diyos po tayo kumapit at lumapit. At sabi nga, manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag nandiyan po yung pag-ibig ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa iyo. Kahit po yung kamatayan, ang sabi po ng Bible. Yun po yung mga sinasabi nga po nating mga bagay na kapaitan sa buhay po ng isang tao. At sabi ko nga, tama po yung sinabi ng Bible na
wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng ibang tao. Ibig sabihin, dinanas po nila yun. Dinanas ni Job, dinanas ni Apostol Pablo, dinanas ni Jeremias, dinanas po ni King David. So, dinanas po nila yun. Tayo din po, di ba dinanas po natin yung mamatayan, dinanas po natin yung mawala ng kabuhayan, dinanas po natin yung magkasakit, dinanas po natin yung pag-usig. Bahagi po ng buhay yan. Ang mahalaga, sa kabila po ng mga bagay na bagyo ng buhay natin, tayo po yung patuloy na sumasamba, tayo po yung patuloy na sumasamba at sasamba sa ating Panginoong Jesus. Bahagi ng buhay yan eh. At sabi ko nga dito sa Pilipinas, hindi kaya iwasan yung bagyo. Sabi nga po ng mga nagbabalita, ang Pilipinas, siya po yung may pinakamaraming pagdaan po ng bagyo. Bagaman ito po ay napaghahandaan sa buhay po ng tao. Ganon din po tayo, di ba? Napaghahandaan po natin yan kasi may salita po ng Diyos na gumagabay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang hindi lamang po pala napaghahandaan, sabi po ng mga nag-aaral po natin sa pagbabalita, yung pong lindol. Yung po kasi walang ano yun eh, walang signal na sinasabi na bukas lilindol. Kundi ang makikita mo na lang, umuuga na po yung iyo. Inuupuan, di ba? Ganun din po yung buhay natin. Meron po ba nagsabi sa inyo na bukas may mamamatay? Wala. Tapos bigla ka na lang, may kinain ka lang isang bagay, bigla kang may sakit ka na pala. May mga bagay na gano'n na sitwasyon sa buhay po ng isang tao. Bahagi po yun. Ang mahalaga, lagi po tayong handa. Lagi po tayong matibay sa ating buhay pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. So yung letter B, ito po yung katapatan naman po ng Diyos. Kanina, sabi po ni Jeremias, sabi niya, talagang mapait. Yung dinaanan niya. Pero sa kabila po ng mga bagay na yun, makita po natin na Diyos po ay tapat. Amen! Pasilin po natin yung buhay ni Job. Kasi si Job po ang ginamit po natin halimbawa. Sabi po sa Job 42, sabi dito, ang kabuhay ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati ng ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At, kasunod po dito, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Alam niyo po ba, pagkatapos ng bagyo, may biyaya na nakalaan sa buhay natin? Kasi ang Diyos ay tapat. Sabi nga po ito sa pinaka-mensahe po natin, si Jeremias, kaya hindi po siya nawawalan po ng pag-asa sa kanyang buhay, inaalala po niya yung kabutihan at katapatan po ng Diyos. So sa buhay po natin, wag po tayo tumingin sa mga problema, wag po tayo tumingin doon sa mga pagsubok, tumingin po tayo doon sa mga pangako na Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Si Job, yun po yung kanyang tinignan, yung Diyos. At dahil nakita po ng Diyos yung katapatan po ni Job sa kanya pong buhay, sa kabila po ng namatayan po siya, nawalan po siya ng kabuhayan, inusig po siya ng kanyang asawa, ano pa, nagkasakit po siya, sa kabila noon ay naging matapat po siya sa Diyos. At ang sabi dito ng Biblia, at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ibig sabihin, yung mga bagay na nawala sa kanya, ibinalik po ito sa kanya ng Diyos ng doble. Maging matapat lamang po tayo sa Diyos. Amen. Testing lang pala yun eh. Yung mga pagsubok ng buhay, testing lang yan. Tinitingnan lamang po ng Diyos kung gaano tayo katibay, katatag, na magpapatuloy na sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yun po yung tingnan po natin, yung katapatan at kabutihan po ng Diyos. At sa 11, lahat ng kapatid dito at mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyayari sa kanya at nagbigay ng salapi, singsing na ginto.
Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kesia, at Karen Hako. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Dinamon pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi. Matandang-matanda na siya ng mamatay. So makita natin yung katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay po ni Job. Sa kabila po ng mga naganap sa kanyang mga problema at pagsubok, nandun po yung katapatan at kabutihan po ng Diyos. Sabi ko nga this year, 2023, so bagamat may mga dinaanan po tayo mapapait, subalit ang Diyos ay mabuti. Amen? Sabi ko nga, iningatan po tayo sa loob po ng 1 taon. Yung pong buhay ka ngayon, napakalaking blessing yan. Amen? Yung kumakain pa po tayo 3 beses, napakalaking blessing yan. Yung nakakalakad ka pa ng maayos, napakalaking blessing yan. Kasi yung iba, tinitingnan po nilang blessing, yung material na blessing. Hindi po nila nakikita yung pag-iingat, pag-gabay ng Diyos sa kanila pong mga buhay. At hanggang ngayon, nakapagpapatuloy pa po sa buhay pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya hindi nawalan po ng kabuluhan yung katapatan po ni Job sa Diyos. Kundi mula doon, sabi ng Bible, dinoble yung blessing sa kanya ng Panginoon. So, sabi ko, may mga panalangin tayo, may mga hinihiling tayo, maghintay lamang po tayo. At ako'y naniniwala sa tamang panahon dito ay ibibigay sa atin po ng Diyos. Pasinunod din po natin si Apostol Pablo dahil siya po ay nagtiis. Nagtiis din po siya ng sitwasyon ng kanyang buhay, di ba? Kung nabuhay siya. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipagbaka, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatiling tapat sa pananampalataya. Si Apostol Pablo, ang dami po niyang dinaanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang dinaanan, ang sabi dito ng Biblia, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin. So sabi nga, sa takbuhin ang buhay, napakalaga na manatili po tayo. Sabi nga, tapusin po natin yung takbuhin na ibinigay sa atin po ng Diyos. Huwag po tayong liliko sa kanan, huwag po tayong liliko sa kaliwa, magpatuloy tayo, dumiretso. Kung naalala po nyo yung message ko nung minsan, sabi ko nga, ikaw ay tinawag ng Diyos, binili ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya. At sabi nga ng Bible, hindi tayo iiwanan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Bagamat may dinadanan po tayong mga pagsubok, mga problema sa buhay natin bilang tao. Ang mahalaga, sabi po dito ay pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Tumakbo ko lang yung diretso sa Panginoon. Sabi ko nga yung race, yung napanood ko nga po sa YouTube, nung po siya napilay, ang ginawa niya dahil hindi na po pwede yung kanyang paa, gumapang na lang. Makating lang po doon sa susunod na tatakbo. Alam niyo, hinangaan po siya ng buong mundo. Bakit? Kasi hindi siya yung sumakay sa wheelchair, hindi siya yung huminto, kundi nagpatuloy po siya sa kanyang pagtakbo. Kasi alam nyo, ang isang mindset lamang po niya noon, ayaw niyang ipahiya yung bansa na kanyang kinatawan. Bansa lang, ha? Ayaw niya mapahiya yung bansa na kanyang kinatawan. Kinatawan o kanyang kinatawan. Ibig sabihin, yung nagsugo sa kanyang bansa, ayaw po niya mapahiya. Kaya kahit nagaga, gumapang na lamang po siya, nagasgas yung kanyang kamay, nagasgas yung kanyang tuhod, dumiretso po siya.
At sabi ko nga, hinangaan po siya ng mga kasama niyang tumatakbo. Kasi siya yung hindi gumibap eh. Sa kabila ng dinanas po niya. So sa buhay po natin, kagaya ni Job, kagaya ni Apostol Pablo, yung po yung mga kuhanin po natin mga halimbawa. Amen po ba doon? Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Alam niyo po ba, ang magtatawid po sa atin sa lahat ng bagay, yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung po yung magtatawid. Kaya si Paul, sabi niya, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay doon sa mga bagay na nakikita, doon sa mga bagay na nasa paligid natin, kundi dapat mabuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Ano man po yung sitwasyon ng buhay. Kung titingnan mo yung buhay ni Job, babalik ni Apostol Pablo, ang dami. Kung tingnan din po siya mamatay, nakagat po siya ng ahas, na sa tingin ko nila mamamatay, nabilay ko. Dumanas po ng kagutuman, kahirapan, diretso. Amen! Kasi alam niya, tapat po yung Diyos. Mabuti po yung Diyos na tumawag sa kanyang buhay. Kaya sabi niya dito sa huli, kaya naghihintay sa akin ang koron ng gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So yung mga nananabik, nandun po yung kagalakan. Amen! Nananabik ka sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, ang tingnan po natin yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay, isa po sa atin. Kaya si Herodias, pasilin po natin, basahin ko lang po ulit sa Panagboy 2:22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. So sabi niya, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi po siya nagmamaliw. Hindi kagaya po ng tao. Sabi po ng tao, walang forever. Sa Diyos, meron. Amen! Yung Diyos, forever po yan. Kaya sa buhay po natin, kapag sa Diyos tayo nagmahal, talagang mamahalin ka ng Diyos habang panahon. Kasi dito, walang forever. Kasi may panahon na magkasama kayo ngayon, tapos nawala na pala yung iba dahil nauna na po siya sa Panginoon. Kaya walang forever dito. Sa Panginoon lang po yung may forever. Kasi ang pangako sa iyo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun po yung forever, walang hanggan. Dito may hangganan lahat ng bagay. Amen? Kaya lagi natin tatandaan, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Kahit nagkamali ka, nagkulang ka, yung pag-ibig ng Diyos, nandyan pa rin po siya. Kasi yun po siya eh. Yung Diyos po kasi yun po talaga yung ano niya, damdamin po niya. Ang sabi nga ng isang talata, kung kayo na masasama ay nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ganun po kabuti yung Diyos. Kahit na nagkamali ka, nagkukulang nga yung kahabagan, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamali yung kanyang kahabagan, ay walang kapantay. Walang kapantay po yung kahabagan po ng Diyos sa buhay natin. Di ba yung prodigal son? Kahit na nagkamali siya, nandun pa rin. At yun nga po yung inaalala po natin ngayong Pasko, yung kahabagan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Mismo yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya sa buhay natin. Upang tayo po na mga tao ay hindi mapahamak, kundi magamit ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At sabi niya, ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay
dakila. Every morning, sabi ko, kapag nagising ka sa umaga, nandiyan na po yung biyaya ko ng Diyos. Pwede mo na sabihin, Lord, thank you kasi may pa ako. At naniniwala ako, Diyos, na kung paano mo ako binigyan ng buhay ngayong umaga, yung biyaya ko nandiyan ngayong umaga. Amen? Amen. Sabi nga ng Bible, kung naibigay ng Diyos yung buhay mo, kaya ibigay ng Diyos yung ikabubuhay mo. Kung naibigay ng Diyos yung katawan mo, kaya ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Ganun po yung Diyos. Mahalaga lang, alam po natin yung salita ng Diyos. Mahalaga lang, alam po natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya sabi po dito ni Jeremias, si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Kaya sa buhay po natin, yung pagtitiwala po natin sa Diyos, wag na mawawala. Amen. Sa ibang bagay, mawala po, wag lang po yung pagtitiwala o pananampalataya po natin sa Diyos. At huling talata, bago po tayo mawi, basahin ko lang po itong 2 Timothy chapter 2, verse 13. Tapos na po tayo. Sabi niya, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So yung pag-ibig ng Diyos, kung paano po niya sinabi na hindi nagmamahaling, hindi po niya kaya itakwil po yun. Kung paano yung kanyang kahabagan at katapatan ay magpakailanman, hindi niya ito itatakwil. So sabi nga dito ng huling talata, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat. Ganun po kabuti yung Diyos sa buhay natin. Kaya lagi nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo man po ay dumadaan ng mga mapapait na sitwasyon ng ating mga buhay. Kung tayo man po ay dumadaan ng mga pagsubok ng buhay, lagi pong nandyan yung kahabagan ng Diyos, lagi nandyan po yung katapatan ng Diyos, at higit po sa lahat yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa